Espiritu Santo. Amen. Kaya na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea, noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, ang tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong nakita at tatagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina na si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila kalang mga sidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba sila ng daan sa kanilang pag-uwi. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa mananampalataya, kung tatanungin natin ang lahat ng mga reliyon, ang sasabihin lagi nila, ang aming reliyon ang tama na reliyon. Katulad ng sinasabi rin ng iba, at ito siguro ang pinakamasama, ang aming reliyon lamang at kami lamang ang maaaring maligtas. Pinamahal ko mga kapatid, mayroong isang kwento na si San Pedro ay naroon sa pintuan ng kalangitan. At ini-interview niya yung gustong pumasok sa kalangitan. Yung mga namatay na gustong pumasok sa kalangitan. Sinabi ni San Pedro doon sa una, ano ang iyong reliyon? Ang sabi niya, Buddhist. Okay? Doon ka pumunta sa 4th floor. Subalit ang mahalaga lamang, sa pagdaan mo sa 1st floor, dapat huwag kang maingay. Tahimik ka lamang sa iyong pagdaan sa 1st floor. Yung sumunod, ang tanong ni San Pedro, anong reliyon? Ang sabi niya, Presbyterian. Okay? Doon ka sa 3rd floor, subalit pagdaan mo doon sa 1st floor, huwag kang maingay. Tahimik ka lang sa iyong pagdaan. Yung ikatatlo, tinanong San Pedro, anong reliyon? Ang sabi niya, Lutheran. At again, sinabi niya,
Doon ka sa 5th floor, pero pagdaan mo sa 1st floor, huwag kang maingay, tahimik ka lang. Kahit nagtanong yung Lutheran, bakit sinasabi mo sa lahat na pagdaan namin sa 1st floor ay huwag kaming maingay, tahimik kami lamang? Ang sabi ni San Pedro, sapagkat naroon sa 1st floor yung mga Katoliko na nag-aakala na sila lamang ang maliligtas at papasok sa kaharian. Sapagkat para sa kanila sa Old Testament, sila ang pinangakuan ng Diyos na sila ang magiging bayan ng Diyos. At ang akala nila ay sila lamang ang makapapasok sa kanyang kaharian. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na tayo mga Katoliko ay may tunay na pananampalataya. Subalit ang pananampalatayang ito ay batay sa aral ng ating Panginoon sa pasimula pa lamang. Na ang kaligtasang iniaalok niya ay para sa lahat. Ikaw man ay makasalanan. Ikaw man ay ketungin. Ikaw man ay mahirap o nasa laylayan ng lipunan. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. At isa lamang ang kanyang ninanais. Ang lahat ay mapasama sa kaharian ng kanyang Ama. Ang kapistang ating pinagdiriwang ngayon, ang pagpapakita ng Panginoon, ay siyang tunay na tanda na ang Panginoon ay maaring makita ng lahat. Hindi katulad ng iniisip ng iba na sila lamang ang maliligtas. Katulad ng sinasabi ni Father Herman Luther, isang dalubhasa sa Biblia, naging professor ko sa theology. Sinasabi niya dalawang klase ng tao ang nakakita sa Panginoon sa pasimulan. Ito ay yung mga taong may alam at yung mga tao na walang alam. Ang hindi nakakita, yung mga tao na nag-aakala na mayroon silang nalalaman. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay makikita natin si Haring Herodes kasama ng kanyang mga dalubhasa sa batas. Yung mga nakakaalam ng Biblia. At tinanong nila, alam nila kung nasaan ipapanganak ang ating Panginoon. Subalit, sila ginabayan ng mga sulat, ng mga prophecies. Subalit, hindi nila nakita ang ating Panginoon. Samantalang yung 3 hari, ginabayan sila ng tala. Subalit, sinundan nila ang talang ito at nakita nila ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, yung si Haring Herodes, totoo nga na may nalalaman sila. Subalit ang kanilang alam ay natapos lamang doon sa kanilang pagkaalam. Sila ay natalo ng kanilang pride ng kapangyarihan. Na ayaw nilang mayroong kapangyarihan ng higit sa kanila. Kaya't nawala silang pakialam, hindi nila sinundan yung kanilang kaalaman hanggang makita nila ang ating Panginoon. Samantalang yung 3 hari, nang malaman nila ang mensahe ng ating Panginoon, hinanap nila ito. Sinundan nila yung tala. Kahit ito'y malayo, ay sinikap nilang sundan hanggang makita nila ang ating Panginoon. Naroon yung kanilang humility. Naroon yung kanilang sincerity. Naroon yung bukas na kaisipan at bukas na kalooban. At dahil dito, nakita nila ang ating Panginoon. At pagkatapos na isabuhay nila ang mensahe ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayong mga Katoliko, tayong lahat ay mayroong access para makita natin, malaman natin, papag-aralan ang ating Panginoon. Ang daming mga technologies ngayon na magbibigay sa atin ng kaalaman. Naririyan yung mga aklat,
Naririyan yung mga mass media o media. Naririyan yung mga seminars, reflections, mga homilies na magbibigay sa atin ng liwanag upang sa ganon kung susundan natin ang lahat na ito, makikita natin at may sasabuhay ang ating Panginoon. Yun nga lamang nakakalungkot, minamahal ko mga kapatid, sapagkat marami na ang nakakaalam. Subalit yung kaalaman yun sa dami ng kaalaman, hindi nila hinahanap ang ating Panginoon. Patuloy silang kumukuha ng kaalaman upang makita nila ang kasukdulan ng kanilang pag-iisip, kasukdulan ng kanilang kapangyarihan, kasukdulan ng kanilang kapangyarihan. At dahil dito sila umaasa, hindi nila binibigyan ng puwan upang makita nila sa kanilang kaalaman ang ating Panginoon. At nakakalungkot nga lamang, sapagkat dito sila sumasamba, dito sila sumasandal, dito sila umaasa, at dahil dito nawawala sa kanilang buhay ang ating Panginoon. Sana ang selebrasyon natin ngayon, minamahal ko mga kapatid, ay magbigay ng puwang at oras sa atin upang magkaroon tayo ng refleksyon sa ating buhay. Tanungin natin ang ating sarili. Gaano natin kakilala si Jesus? At kung hanggang saan tayo sumusunod sa Kanya? Ito rin sana ay magbigay sa atin ng paalaala, inspirasyon at liwanag na pamulit-muli nagpapakita sa atin ng ating Panginoon. Ang Kanyang liwanag ng Kanyang tala ay muling-muling sa ating buhay ay naroon. Ang kinakailangan lamang natin ay sundan natin ang liwanag na ito at isabuhay natin ang buhay at aral ng ating Panginoon. Ito rin ay isang hamon sa atin na kung sinasabi natin na si Jesus ay nasa ating buhay na sana, ito sana ay makita sa ating gawain, sa ating pananalita, at pagkatapos maibahagi natin sa ating kapwa. Ito ay magagawa natin, minamahal ko mga kapatid, kung patuloy natin sinusundan ang kalooban ng Diyos. At dito ay makikita natin na ang Diyos ay talagang tunay at ang Diyos ay para sa lahat ng tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, dapat bilang mga Katoliko, makita ng lahat na ang Diyos ay nasa atin. Hindi lamang natin nakita, kundi isinasabuhay natin. At sana sa gawain ito ay pagpalain tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.